Glory to Christ Jesus. Praise the Lord, glory to God. Palakpakan po natin ang Diyos. Salamat sa Diyos sa araw na ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa lahat po ng mga nanonood. Magandang umaga, Lord. Sa iyo, Lord, magandang umaga. Bago po tayo magsimula, tawagin po natin ang ating dalawang akay. Pinagpala po ang Friday na ito dahil may akay po tayong dalawa. Halina po, hatid po natin dito sa harapan. Wow. Palakpakan po natin ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Meron po tayong akay. Good morning po. Dito lang po sa harapan. Salamat po. Sige po. Choir, ready na? Okay. Lahat po tayo, i-welcome po natin ang ating mga kapatid. Tayo po. Hello mga kapatid. Ipapaliwanag lamang po namin sa inyo kung ano po inyong nasumpungan sa araw na ito. Ang El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International ay isang Catholic Charismatic Renewal Movement. Sa wikang Hebreo, ang El Shaddai ay isa sa mga ipinakilalang pangalan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Siya ang Diyos ng bansang Israel, ang Diyos na Abraham, Isaac at Jacob. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Siya ang pinagbuhatan ng buhay at kinabubuhay ng sangkatauhan at magagawa niya ang lahat ng bagay. Layunin ng El Shaddai, DWXI Prayer Partners Fellowship International na ihayag sa lahat ang salita ng Diyos, ang kanyang kadakilaan, katapatan, kabutihan at pag-ibig. Nang sa gayon, mabigyan ng kapayapaan sa isip, puso at kalooban ang mga taong batbat ng suliranin at kaguluhan. Mabigyan ng kagalingan ng lahat ng uri ng karamdamang pisikal, espiritual at higit sa lahat, tumanggap ng kaligtasan ng alok ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. So mamaya po, may abot pa ako sa inyong panyo. Doon po nakasulat ang ating Psalm 91. Po, remembrance niyo po yun para po next Friday. Meron na. Ay, praise God. Doon po sa panyo ay nakasulat po ang Psalm 91. Tapos dito po, Monday to Friday, meron po tayong gawain dito sa St. Joseph. 12 noon to 2 p.m. Tapos sa Saikong po, sa Saturday at Sunday naman po tayo sa Saikong. Tapos, maari po ba namin malaman ang inyong mga pangalan po, sisters? Ako po, kami po'y bumibisita lamang, hindi po kami taga Hong Kong. Pero ito po ang aking kapatid na si Les Canlas, bunso namin ate. Yun lang. Pumunta po kami dito kasi siya'y galing Canada. Ngayon talagang pinili namin pumunta dito sapagkat ako po'y nagbibigay pugay sa mga taong katulad ninyo dahil dito po marami kaming maging aunties and cousins naggaling dito sa Hong Kong. At ngayon dahil dito sa lugar na katulad nito, isang auntie namin naging El Shaddai member ninyo.
Yes, to this day, yun ang kanyang pinangahawakan dahil she's 75. May sakit, pero hanggang ngayon yung panyo na yun ang kanyang pinanghahawakan. So, kaya po malapit sa puso namin ang Hong Kong. Gusto ko lang pong sabihin ng isa, pwede. Madaldal ako eh. Mali ka, binigyan mo akong mic. ang mga gawain pong katulad nito at ang mga taong katulad ninyo, kaya patuloy nagkakaroon ng kapayapaan sa mundo. Kahit maraming gulo, kahit maraming gera. Ito po, this is the reason why we are here. Your prayers, your sacrifices. So, sabi ni Father, yung kaibigan ko pare, sabi niya, alam mo, kung walang mga Katolikong nagsisimba, nagkukomunyon, nagpapatawad, matagal nang magulo ang mundo. Kaya palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Kahit ano sabihin nila, the Filipinos are the new missionaries of the world. Yun lang po. Sinabi na po niya. So, pabalik na po ako ng Canada ng March 10. Pero sinabi ko nga po sa ate ko, bago ako bumalik, gusto kong makita ang mga pinsan ko na nandito pa. At sabi ko sa kanya, I think nag-shooting na siya dito. Kasi gumagawa po siya ng Siete Palabras sa Pilipinas na pinapalabas doon. So, I think nag-shooting na siya dito. Pero si sister na nag-welcome sa amin, hindi ko po alam pangalan niyo, pero maraming salamat. Kasi kasi ramdam mo na yung warmth ng mga Pilipino. Kaya it feels home to be here. Thank you. One last, I think that is the brand of El Shaddai. You're very warm welcome. Because, so panatilihin niyo po yan kasi maraming mga nag-Katoliko or nagsimba na parang kahit nagsimba. Diba? So, kayo ay hindi at yan ang inyong buhay at yun ang inyong gift. Salamat po. Thank you. Salamat din po. Thank you, Lord. Mari na po kayo umupo. Maraming salamat. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Napakabuti ng Diyos. Ano ho? At dahil mabuti ang Diyos, lahat po ba tayo ay pinagpala? Amen. Lahat tayo ay pinagpala. Sino pong gustong mag-share para po ihayag ang kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay? Unang-unang mag-share, Sister Marlene. Palakpakan po natin ang Diyos sa kabutihan niya sa ating mga buhay. Hello, good morning po sa lahat. Papuri sa Diyos. Andito ako pero late. And then, sorry po dahil first anniversary ng Friday group, wala po talaga ako. I'm really, really sorry. And then, ibabalik ko po sa Panginoon yung pagbitaw ko po sa aking pagka-worker dahil hindi ko po magampanan yung time, lahat-lahat po kasi sobrang busy po ang aking about life. And then, yung mga inano kong business. So, papuri sa Diyos dahil strangers lang po ako pero mayroong isang tao na nagtitiwala po sa akin ng buo at ako'y nagiging senior manager sa Riemann Company na unexpected po dahil siya po ay isang Chinese pero nagbitaw siya ng ganong kalaking pera kaya idinidulog ko po sa Panginoon, papuri sa Diyos na mayroon pala talagang magtitiwala sa atin na kahit tayo'y Pilipino at saka nagtitiwala sa ating talent. Kaya, thank you, Lord Jesus, sa blessings. Amen. Amen. Congrats, sister. Thank you, Lord. Tayo po ay tumayo na. Ihanda na po natin ang ating mga sarili sa pagpupuri po at pagsamba. Sasamahan po tayo ng El Shaddai Gospel Music Ministry at sa ating paghahayag ng mabuting balita na ihahayag naman po ng ating kapatid, Brother Bay Gonzales. At sa atin pong pambungad na panalangin na pangungunahan naman po ni Sister Jen Balboa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father God in heaven, Yahweh El Shaddai, Ikaw ang aming buhay na Diyos na sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailan pa man. Yahweh, sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus, naririto po kami. Tumataas ng aming mga kamay, handa ng aming pagsuko sa iyo, O Diyos.
Kaya Lord God, pagindapatin mo ang bawat isa sa aming naririto, O Diyos, para tumayo sa iyong banal na harapan. Linisin kaming ganap, O Diyos, sa lahat ng aming mga karumihan. Ano man po ang nilalaman ng kaibuturan ng aming puso ay saliksik mo, O Diyos. Kaya linisin mo po kami, O Diyos, para maging marapat kami, O Lord God, sa iyong harapan sa mga oras na ito. Ama, maraming salamat, O God, sa kalinisan na pinangkaloob mo po sa amin. Dalangin ko, O Diyos, na malayang kumilos sa iyong banal na espiritu sa gawain mo sa araw na ito, O Lord God. Pagpalain mo ang mga aawit mo, O Diyos. Patuloy mo silang gamitin, Ama, sa ikaluluwalhati ng dakila mong pangalan. Pagpalain mo kaming lahat na mga manggagawa mo, O Diyos, sa ubasang ito. Tinawag at hinirang mo ang bawat isa sa amin. Kaya Lord God, pangindapatin mo ang bawat isa sa amin. Patuloy kang kumilos ng may kalakasan sa aming buhay. O Lord God, bigisin mo kami na iyong pag-ibig at pagkakaisa. At dalangin ko, O Diyos, patuloy kang mag-rise up ng mga manggagawa mo sa Friday group at mga mang-aawit mo, Lord God. Ama, maraming salamat, O Diyos. Pagpalain mo ang iyong lingkod na si Brother Bay Gonzales. Sa paghahayag po niya na iyong banal na salita, dalangin ko, O Diyos, na patuloy mo siyang pagkaluban ng mga bagong kapahayagan. At ang mga salita mong ito ay magrema sa aming puso at aming maisabuhay na magbibigay sa amin ng ibayong lakas at sigla sa aming pagtatrabaho sa dakong lugar na ito. Ang mga salita mo lamang, O Diyos, ang aming pinanghahawakan. Ang mga pangako mo na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Ama, hinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga mahal sa buhay. Malayo man po kami sa kanila, nariyan ka, O Diyos, na mag-ingat at magagabay po sa kanila. Ama, maraming salamat, O Diyos. Pagpalain mo ang kabuuan ng gawain mo sa araw na ito at inangkin ko po ang 100% nakatagumpayan ng gawain mo, Lord God. Salamat po, Ama, at wala po kaming ibang may babalik sa iyo, O Diyos, kundi aming mataas na papuri at pagsamba. To God be the highest glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Mga kapatid, nilalamig po ba kayo? Blessing po yan kay Lord. Dahil napakainit po ng pag-ibig sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya po mga kapatid, taas po natin ang ating mga kamay para po sa pagpupuri at pagsamba. Naghahanga ng pagliling
Linisin mo ako, O Panginoon. Linisin mo, Jesus, bawat sulok ng pusong ito. Bintig nito'y luhat daig, tanging sa'yo lamang inihain. Bintig nito'y luhat daig, tanging sa'yo lamang inihain. Bintig nito'y luhat daig, tanging sa'yo lamang inihain. Glory to God, glory to Christ Jesus. Isang malakas na palakpak po sa ating Diyos na buhay. Amen po. Amen. Amen. Siya nga po pala mga kapatid, congratulations po sa ating nakaraang 32 anniversary nung last Friday po. At napaka matagumpay po ang nangyaring anniversary. Kaya mga kapatid, dahil 32 anniversary na po tayo, tatalon po tayo, pero hindi po 32 kasi napakahaba po yun. 12 lang. Sige pa. Sige pa. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Amen. Sabihin po, Happy 32 Anniversary! Happy 32 anniversary! Amen. Mga kapatid, sabi nga po sa verse 2:22, the sun shall be turned to darkness and the moon to blood before the day of the Lord comes, the great and magnificent day. Amen. Amen. Mga kapatid, handa na po ba tayong magpuri at sumamba sa ating Diyos na buhay? Ang mga magnificent army ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. Sayaw po lahat ng mga lingkod ng Sumayaw Diyos. po. Lahat mga magnificent army ni Yahweh El Shaddai. Amen. Amen.
Jesus, tayo'y kanyang tinuturuan ng kabutihan upang ito'y ating magiging panlaban sa anumang kasamaan. Amen. Ano ho, napakagandang linya ng kanta na pwede nating panghawakan. Ano ho? Amen. Panghawakan po natin yan. At hindi po dyan natatapos ang kabutihan ng Diyos. Dahil ayon po sa verse, Isaiah 54:10, nasabi po doon, "For the mountains may move and the hills disappear, but even then my faithful love for you will remain. My covenant of blessings will never be broken." Ganon ang pag-ibig ng Diyos, walang hanggan. Ano ho? Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong pagmamahal para sa amin. Na sa kabila po, Lord, ng aming mga pagkakasala, ikaw po, Lord, ay napako sa krus. Kami po, Lord, ay iyong itinubos. Ikaw po, Lord, ay nag-alay ng buhay. Kapalit po ng buhay na walang hanggan para sa amin. Lord, karapat dapat kang papurihan. Karapat dapat lamang, Lord, na ikaw ay dakilain, pasalamatan, luwalhatiin. Ano ho? Napakabuti po ng ating Diyos na buhay. Lord Jesus, maraming salamat sa krus. Maraming salamat sa pagliligtas mo po para sa amin. Glory to God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sins
save the son of Abraham. Through the power of your hand, you turn the sea into dry land. To the outcast on your knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through the years you made it clear that the time when Christ was here. To the people could not see what Messiah ought to be. Through your words to say and learn, they just would not understand. Your most awesome word was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. Hallelujah. Praise you, Jesus. I will praise you till I die, El Shaddai. Hallelujah. Praise Yahweh. Praise Jesus. Praise Holy Spirit. Hallelujah. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yahweh El Shaddai, God Almighty. In the name of your Son, Jesus Christ. Thank you for kindness and loveliness, O God. Lord, alam namin na ikaw'y namatay sa krus para kami matubos. At nung ikaw'y umakyat sa langit, sinabihan mo ang iyong mga alagad na huwag kayo malungkot sa aking pag-alis, sapagkat bababa sa inyo ang Espiritu Santo na maging gabay ninyo at patnubay ninyo habang kayo nabubuhay. Ang Pentecost, bumaba ang Holy Spirit upang kami gabayan. Ang gawain mong ito ay gawain po ito ng Banal na Espiritu. Mula noon hanggang ngayon, hindi mo kami pinabayaan. Itong Friday group, nagdiriwang nung isang linggo ng 32 years anniversary ang Friday group.
patuloy mong pinagpala ang mga day off ng International Pride Group. I-bless mo po ang kanilang mga employer, ang kanilang mga pamilya sa Pilipinas. At ganoon po ang kanilang kalusugan araw-araw, Panginoon. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang mensahe mo, the power of vision, naway magkaroon ng vision ang lahat ng mga nakikinig ngayon. In Jesus' name we pray, by the power of the Holy Spirit. Amen and amen. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ako ng Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Ibig ang siyang bumubuo Sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailanpaman. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo ay magkawalay. Magka ng Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong may nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ipamalita sa buong mundo. Pag-ibig ng Diyos ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagka ng Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong may nagmamahal. Amen. Taas ang kamay. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay? Ngayon po ay Semana Santa na, no? Ipinagdiriwang po natin yung bakit may mahal na araw. Anong pagkakaiba ng araw na ito, ng mahal na araw kaysa ibang araw? Kasi mayroong isang nagmahal na sobra ang kanyang pagmamahal. Inalay niya ang kanyang buhay na matay sa krus para ikaw at ako ay matubos. Kaya ang pangalan po niya, Jesus Christ, ay manunubos. No? Ngayon, natubos na tayo nung siya'y namatay sa krus. Sabi niya, it is finished. Bayad na kayo. Kaya huwag kayong maniwala doon sa mga nagpapako sa krus tuwing mahal na araw. Di ba yung kwento ko sa Batangas? Oh, nung
tinamaan dito, nagpapako eh. Sa halip isigaw ng Kristo na ako'y nauuhaw, sabi ng Kristo, ako'y naiihi. Naiihi sa sobrang sakit. Simula noon, wala na nagpapako sa krus. No? Yung ritual nila doon, yung kanilang panata, wala na. Iwan ko sa Pampanga kung nandoon pa rin. Kasi yung Pampanga, grabe din yan ang kanila eh. No? Ang ating topic kahapon is about vision. No? The power of vision. Kasi napupunan ninyo na yung vision na walang kapangyarihan na galing sa Diyos ay nauuwi sa ambisyon. Pag sinabing ambisyon, yun. Kaya marami pong mga nag-ambisyon na maging presidente. No? Pati pastor, gusto magiging senador. Ako, wala akong pangarap na maging senador. Kasi alam mo bakit? Pinaka-highest calling ay to bring the gospel to all people. Pinakamataas na calling na yung magiging ambassador of Christ ka, mouthpiece of God. Amen? So ngayon, ang atin pong part 2 ng atin pong topic is about the power of vision. And Proverbs 29:17-18, ganito ang sinasabi sa Aklat ng Kawikaan. Discipline your children, and you can always be proud of them. They will never give you reason to be ashamed. A nation without God, guidance is a nation without order. Happy are those who keep God's law. Ang sabi niya, ang anak mo'y busugin sa pangaral. At pagdating ng araw, siya'y iyong karangalan. Ang bansang walang Diyos ay puno ng kaguluhan, ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautusan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you, Jesus.
Thank you. Salamat sa Diyos. At brother, yung librong binigay ko sa iyo, ang una pong kinakanta namin 1984-85 sa Charismatic, yun lang. I love you, Lord. Sus, Ginoo ko may 10 taon, puro I love you, Lord. Kasi wala namang mga worship nung una eh. Ha? Tapos yung, He is Lord, He is Lord. He has risen from the dead, He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Kaya nagugulat kayo siguro bakit ang daming mga nililinang ni Brother Jeffrey yung mga awitin na sinauna. Anointed yan, maniwala ka Brother Jeffrey. Ganito kakapal yung kung ano yun song box. Kasi dati naman ako ay gospel choir. Disciple gospel choir. Nung una, ikaw ang choir, ikaw ang MC, ikaw ang preacher, ikaw ang coordinator. Amen? O bakit ayaw pa niyo umupo? Yan. Kaya, itong choir, 4 lang sila ha. Yung Martes, ilan ang choir doon? 6. Pero, kaya na nyo. Kaya makita mo yung yung Martes at saka Biyernes, ibang very organized. Yung choir nila, ibang dating, different arrival ang dating. Amen? Okay. Sabihin nyo, vision. Yan. Bakit nilagyan ko the power of vision? Sabi nga dito, what does the Bible says about the power of vision? Vision is a vital to extent that the Bible says, where there is no vision, the people perish. But he that keep the law, happy is he. Kaya nga ang Diyos gumawa ng batas para maayos. Because God is a God of order. Ano sinabi niya sa Matthew 8:28? Sa mga alagad, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at turuan silang sumunod sa mga ipinag-uutos ko sa inyo. Iyan ang unang trabaho nung unang mga disipulo, kinomission po sila ni God na turuan ninyo ang mga taong sumunod. Make a disciple. Hindi po sinabi ni Lord na make a followers. Kasi yung mga followers, pag ayaw nila sumunod, hindi na aatin yan. Ang hinahanap po ng Panginoon ay disciple. Do you mean disciple? The meaning of disciple, duplicate of Christ. Kaya nga, nahirapan ang mga Sanhedrin nung hulihin nila at naghanap pa sila ng makakausap, sino ang ating suhulan? Narinig ni Judas. Talagang Judas talaga. Sabi ni Judas, magkano? 30 pirasong pilak. Alam mo yung 30 yung pilak? Ang halaga po ng alipin, pag mamimili ka nung time na yon, si Joseph, the dreamer, binili po yun ng 30 pirasong pilak. Kasi ang alipin, ang halaga ng alipin ay 30 pirasong pilak. Then Jesus, ang pangalan po ni Jesus, ay namuhay siya bilang alipin. Kinuha po ni Jesus yung alipin. Kaya ang halaga niya, 30 pirasong pilak.
No? Alam mo ba kung bakit sabi ng mga Sadduseo, ang mga Romano, Sanhedrin, Escriba, Pariseo, yung grupo na yan, sila ang nagpapatay kay Kristo. No? At ang mga Romano ay nakiisa, alam mo kung bakit? Numapuntahan ko doon sa Capernaum, ang lugar po ng Capernaum, the town of Jesus, doon po nanatili si Jesus ng 3 years. Sa bahay ni Pedro siya nakatira. At yung bahay ni Pedro, nung pinuntahan ko doon sa Capernaum, ay nandoon pa ang kwarto nila ni Pedro. Si Pedro po at si Jesus, silang mga alagad, isang kwarto lang sila. Parang kuweba. At yung biyanan ni Pedro, nandun lang sa kabila. Kaya si Pedro may asawa kasi may biyanan. Diba? Diba pini-over ni Jesus yung biyanan ni Peter na apoy ng lagnat? No? At saka yung binakbak, nabubong, yung hinulog doon yung paralitiko. Bakit hindi nagalit? Kasi bahay pala ni Pedro yun, yung binakpak yung bubong. Hinulog yung may sakit doon. Okay, nakita ko doon. Balik tayo. Yung pong mga disciple at si Jesus ay magkamukha na. Kaya disciple, ang ibig sabihin ng disciple, duplicate of Christ. Yan ang meaning ng disciple. Kung kayo po may bahay, may kotse, laging may duplicate kayong susi. Kaya itong susi ko sa kwarto ko, duplicate ito. Ang tunay na may-ari ng susi, si Sister Tess. Naroon sa kanyang original na susi. Pero nabubuksan ng duplicate yung original na susi. Kasi magkamukha, magkahawig. Yun ang ibig sabihin ng disciple of Christ. Duplicate of Christ. No? Sabi ng mga nag-meeting-meeting ang mga lahat ng mga kalaban ni Kristo. Paano yun? Baka ang mahuli natin hindi yung Kristo kasi magkamukha na sila. Kasi nung una wala namang barbershop. Walang tanggal-tanggal ng bungot o bigote. Ha? Pare-pareho yung hugis na kanilang mga buhok. Pati yung mga bigote nila, halos parehong haba at magkahawig na sila ng mukha. O ano sinabi ni Judas? Magkano bayad nyo? 30 pirasong pilang. Sabi ni Judas, wait lang kayo ha. Kung sino yung halikan ko, siya ang hulihin ninyo sapagkat siya ang Kristo. Kaya, ang dami-dami doon, hinalikan ni sabi, nung humalik si Judas, binulungan ni Judas, sa isang halik, ipagkakanulo mo ang anak ng tao. Oh, bakit nalaman ni Kristo? Judas ka talaga. Oh, nung hinalikan, kaya alam mo, yung mga halik-halik, di ako naniniwala dyan. Maraming peke na halik. Mga halik ni Judas. Hoy, sister, pagtalikod mo, walang iya yan. No? Kaya huwag kayong maniwala dyan sa lahat ng mga halik-halik na yan. Minsan may halik ni Judas. Amen pa ba? Mabuti pa yung awit. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Nakikita ko sa iyong mga mata na mahal kita sa Panginoon. Jesus is in you and Jesus is in me. Jesus is in us for He loves us. Oh, isipin mo, mas maganda pa yung ganun. Doon na destino ako sa Japan, ayaw ko na, sabi ko dun sa mga layman martial, kayo, kasi puro magaganda lahat. Magaganda pa nga sa mga artista yung mga Japayuki doon. Aba,
Nung makita ko yung mga kalalakihan, tumabi na doon sa ano, sa mga magaganda at sexy. Tapos nung sinabi, oh, magbatian ka, oh, I love you with love the Lord. Ay, sister, welcome. Sister. Sabi ko, ikaw, nanasa ka na, ha? Alam mo ang simbahan sa Korinto? Hiwalay ang babae sa lalaki. Yan ang ginaya ng Iglesia ni Cristo. Kasi ang mga bayaw ko, mga diakono ng Iglesia ni Cristo, mga matatas sa katungkulan nila, doon sa kanilang simbahan, sa Iglesia, ay hiwalay ang lalaki sa mga babae. Ginayan lang sa, kasi pag halo-halo, wala sa order eh. Ha? Alam mo ba, ang gusto lagi ni Lord, God is a God of order. Pag nasa order ka, parang military yan eh. Hindi pwede pag tumawag yung kanila, okay, line. Hindi pwede yung may bako-bako, matangkad, pandak. Hindi. Hahanapin mo yung height mo. Amen po ba? Amen. Ha? Kasi maganda tingnan. No? So ngayon, itong sinabi dito, napakinggan to kay Brother Mike eh. No? Kami ni Brother Mike, 41 years na kami magkasama. 7 tao pa lang noon ng El Shaddai, doon na ako. Sabi, kwento ni Brother Mike, alam mo, narinig niya daw sa tatay niya at nanay niya. No? At sinabi ng nanay tatay niya, may pag-asa tayo kay Mariano. No? Nagmi-meeting, nang sabi ng mga kapatid niya, ni tatay niya, mahirap lang tayo, pero kailangan mayroon si Mariano ang tulungan natin na makapag-aral. No? Kasi siya ang pag-asa natin. Ay si Brother Mike, sobrang talino yun. Ha? Yung isang books, kaya sa uluhin ni Brother Mike ng isang linggo. No? Doon sa Piati, nung mag-open ako ng gawain doon, proud na proud yung University ng Piati. Kasi si Brother Mike ang pinakamatalino doon sa kanila. Nung sa engineering. Kasi si Brother Mike, geodetic engineer yan eh. Taga-survey ng lupa. No? Ito na, sabi ng mga nanay niya, nag-usap-usap. Gomer, Rod. Yung si Brother Rod, tatay ni Sister Tess yan. Parang panganay. Nagtrabaho po sila. Si Brother Rod nag-alaga sa itikan ng mga itik, sa mga baboy, para isuporta sa pag-aaral ni Brother Mike. Anong sabi ng kanilang magulang? May pag-asa tayo, may nakikita ako dito sa kapatid ninyo, siya ang patatapusin natin. No? Parang ako yun eh. Sabi ng mga kapatid ko, kasi 13 kami, si Hernan ang paaralin natin kasi matalino yan. No? Kung hindi ako matalino, saan ka makita sa probinsya sa Negros? Lesson plan ng teacher namin, ako ang gumagawa. Ako nag-check ng mga ng mga test paper kasi laging perfect. 1, 2 lang ang wrong ko pag may exam. No? Yung mga kapatid ko naman, sabi nila, yun, si Utol ang pag-aralin natin. Kasi matalino yan. Yung bobo, magsuporta ka na lang. Kaya nga may kapatid ako, 6 na taon sa grade 1 eh. Si Misoy, pero alam mo si Misoy, 6 na taon, no read, no write. Ngayon, advisor siya ng isang multi-billion company. Siya, alam mo, yung kapatid ko, siga-siga yun eh. Pero sa dasal niya, yung malaking korporasyon ay naging multi-billion company. Kwan siya ngayon. No? Siya ang boss doon. Pag pumunta siya sa site, sa mga project ni engineer. Oy, nandyan si Misoy ha? Si Kusuin nyo. Yan, kaya mga kapatid ko hindi nakapag-aral kasi
suportahan yung buhay ni Brother Mike na ano, may nakikita sila eh. Ha? Kayo rin sa mga anak ninyo, nakikita niyo kung itong batang ito may pag-asa ito. Doon nagsimula, hindi mo alam na may vision ka na nakikita mo na. Amen? So dito po, makikita natin, sino po yung mga tao, wala pong leader na hindi binigyan ni Lord ng vision. Ang sabi dito, who are the visionary leaders in the Bible? Number 1, na leader si Moises. Kasi kung walang vision yun, hindi makalabas sa lupang pangako ang mga Israelites. Pangalawang leader, si Abraham. Ha? Si Abraham, baog ang asawa, tiguang na. No? Pero nakikita niya na kasindami ng bituin sa langit ang kanyang lahi. No? Sinabi ni Yahweh, Abraham, tumingin ka sa langit. Ganyang karami ang iyong lahi. Yan. Buhangin. Ganyang karami ang iyong lahi. Hindi mo ba alam na ikaw ay inapo ni Abraham hanggang ngayon? Lahat ng salinlahi na naniniwala kay Kristo ay mga inapo ni Abraham. Oy, lolo mo si Abraham. Lahat mga namatay, nasa pangangalaga ni Amang Abraham. Ha? Amen? O yun, si San Pablo, no? Si David, si Peter, lahat po mga leader na yon, ang leader na walang vision. Puro ambisyon na lang yan. Ha? Wala pong kumpanya na nagtayo na walang vision and mission. Amen? Ang nakalulungkot sa Pilipinas, yung pinaka-propeta ng India, may vision siya sa Pilipinas. The Philippines will rise again like a shining star. Ha? Ang dami, si Benny Hinn na panood ko, nakakita siya ng vision sa Pilipinas na napakaganda mangyari sa Pilipinas. Ang problema yung mga tao sa Pilipinas, mga Pilipino, puro ambisyon, wala silang vision. Hindi nyo ba alam yung ginawa ni Bongbong Marcos, bagong Pilipinas, ay vision po yun. Ha? Amen? O, basahin nyo ngayon. Ha? Totoo yung sinabi ni President Marcos. Ha? Ang Pilipinas mailalagay sa superpower, militar o sa Pilipinas. Napanood ko kagabi. Sa Southeast Asia. No? Ang ranking natin ngayon, number 2. Number 1 ang Indonesia. Sa militar, sa government, lahat ng aspeto ng pag-unlad. Number 2 tayo ngayon, number 1 ang Indonesia. Na dati ay no herd ang Pilipinas. Kaya tuloy naniniwala na ako doon sinabi ni Shadu, ng propeta ng Indonesia, na nakita niya sa kanyang vision nung na yung globe inikot ng Diyos. Na ang mga Pilipino daw, 13 million Pilipino katulong. Nakita niya sa vision niya na ang mga Pilipino-Pilipina ang katulong natin at driver, mga foreigner na. Ha? Hindi ko makalimutan yon. At nakikita natin ngayon kung ano ang the most fastest growth sa buong mundo ngayon nasa Pilipinas. No? Ngayon, kung Duterte kayo, bahala kayo. Ha? Ano bang vision ni Duterte nung siya umupo?
Ha? Si President Ramos, ambisyon niya sa Pilipinas ay Philippine 2000. Si Gloria, ambisyon niya ay maging strong republic. Kay Irap, nagka-irap-irap. Kaya hindi niya natapos eh. Kinuha niya si Brother Mike, spiritual advisor, ayaw naman sumunod kay Brother Mike. Sabi ni Brother, bahala ka dyan. No? Alam mo nung una, si General Camiling, kaibigan ko po yun. Siya ang Assistant Chief of Staff. In-advise na siya noon, ako, dapat yun ang inilagay mo kasi El Shaddai yan para maayos ang bansa natin. Hindi nakinig. No? O, pag kumuha ka ng advisor, dapat sumunod ka dun sa advice ng iyong advisor kasi yung advisor mo ay may vision yan. Amen po ba? Si Brother Mike 100% is a visionary. Bakit? Yung pong Ambel, lagi niya sinasabi, darating ang panahon, yung mga palaisdaan na yan, mapupunta sa kamay ko. Ang mga visionary people, laging nagsasabi, darating ang panahon. Hindi naman sinasabi na bukas darating. Pero makikita natin na darating. No? Si Martin Luther, kinuwento ko sa inyo kahapon, is a visionary bishop, Augustinian bishop. Nakita na ni Martin Luther. At sinabi niya sa Santo Papa, kaya mahina, mabagal ang paglaganap ng Kristyanismo because of the language barrier. I-translate na natin sa iba't ibang lingwahe ang Biblia, mahal na Santo Papa. Anong ginawa ng Santo Papa niyon? Pangunahan mo ako ay Santo Papa, ikaw kuwan lang, obispo. Ay nung Vatican I, ang structure ng simbahan ay triangle, hindi ka pwedeng magsabi doon sa pinaka-pope. Na-excommunicate si Martin Luther. O ngayon, nung mamatay yung Santo Papa na nag-excommunicate kay Martin Luther, ano sinabi ng bagong Santo Papa? Tama si Martin Luther. I-translate na natin ang Biblia sa iba't ibang lingwahe. Kaya lang, si Martin Luther nagtayo na ng Protestant Church. Kaya ang tawag po ng samahan ni Martin Luther ay protestante. Kasi nag-protest siya. Pero holy protest. Kung wala si Martin Luther hanggang ngayon, ang mga pari nakatalikod pa rin. Pag nag-sermon, nakatalikod. Yan ang Vatican I. No? Sa Vatican I, hindi ka pwede mag-ingay. Shh! Tahimik ang simbahan. Hindi ka pwede magpalakpak. Hindi ka pwede mag-awit ng mga... nakita noon na ang simbahan ay kailangan magbago. Sabi nga, anong nangyari? Pumayag na sila. Nagkaroon ng Vatican II. Sa Vatican II, pwede na magsayawan ang mga Kristiyano sa loob ng simbahan. Kaya dumating yung charismatic movement. No? Swerte lang. Nahuli ang Katoliko kasi ang unang nakatuklas sa charismatic ay mga born again. Anong sinabi ng mga Katoliko? No. Ang gamitin natin na Bible, ang gamitin nating salita, hindi born again, kundi born from above. Ay, sus, Ginoo ko, pagbuksan mo yung Biblia, unless a man be born again. Ay, hindi pwedeng baguhin mo yung Biblia. O ngayon, accepted na. Kaya ang El Shaddai, ang naiwan dito sa Catholic Church na charismatic movement under the umbrella of Catholic Church. At napanood ko kay Cardinal Tagle. Naroon siya sa Vatican. Sinabi ni Pope Francis,
mayroon ako nakitang pinakamalaking grupo ng charismatic sa loob ng Catholic Church. At sinabi ni Cardinal Tagle, anong grupo yun? Sinabi ni Pope Francis, ang El Shaddai Group. Ha? Panoorin niyo yung kwan ni Cardinal Tagle. At si Pope Francis, kaya ini-endorso niya si Cardinal Tagle dahil mayroon siyang nakita. May pagkakaiba. At pag mangyari ang kauna-unahang Pilipino maging Papa sa Roma, no? Antayin natin, i-pray natin. No? Sa lahat po, si Pope Francis, siya po ang in-endorse niya. Ito, pinakabata, marami pang gagawin ito sa mundo. Pinakabata, pinakamatalino. Si Cardinal Tagle, kaibigan po yan namin sa Imos. Kasi taga-Imos, Cavite ako. Taga-lehitimo po yung taga-Imos, Cavite, si Cardinal Tagle. Ang Imos Cathedral, yan po ang sentro, tirahan ng mga obispo. No? O, yun. Kaya, alam mo, may nakikita ako. Pag ang kamay ng Diyos at magiging Santo Papa, Pilipino, sapagkat ang Pilipino po katulong pero missionary siya. Yan po ang pinakamaraming tagapaghatid ng mabuting balita sa buong daigdig ay ang lahi ng Pilipino. Dahil kahit ikaw katulong engineer, pagdating sa abroad, tagapangaral ka na ng salita ng ating Yahweh El Shaddai. Amen? Amen po ba? No? Baliktad. Ano ang Indonesia, 95% Muslim, pinakamaraming Muslim yan. Bakit? Ang mission ako doon. Paikot-ikot ako dyan 3 taon. Singapore, Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei. Baliktad sa Pilipinas, 95% Christian. And the most Christian country in Southeast Asia is Philippines. You know, the Philippines is for Christ. Kahit iba-ibang mga sekta at reliyon, kahit yung kay Kibuloy, Christian pa rin yan. No? Amen? Mga born again, yung mga grupo ni Di Villanueva, GIL, kay Welde Almeida, kay Dating Daan, kay Soriano, kay Kibuloy, ano pa? Ang dami dyan. Pentecostal. Pero hindi. Sila sa labas yan. The only one, the biggest group in Catholic Church sa buong daigdig, hindi ko lang sinasabi sa Pilipinas, ay ang El Shaddai Charismatic Renewal Movement. Kaya nung nandun ako sa Singapore, natulala si Bishop Nicholas Chia na yung Expo Singapore, punong-puno ng tao, may 10,000. Sa Singapore, pag makaakay ka ng 1,000 tao, pinakasikat ka. El Shaddai lang nakagamit po ng Expo Singapore. No? Dito sa Hong Kong. Saan ka makita sa Hong Kong? Walang day off ang preacher. Monday to Sunday. Kaya bawal magkasakit. Amen? Ay, may panlaban ako. Para hindi ka magkasakit, Commander Bawang at sibuyas lang yan.
Ha? Oh, dito sa Hong Kong, grabe dito. Ha? Lahat ng chapter around the world, galing po yan sa Hong Kong. O sa Canada, meron doon sa Edmonton. Si Sister Army, nandun na ngayon, nag-LCD na doon. O, taga-Canada si Sister. Ako po ang elder na hindi pa nakarating sa Canada. Kasi yung lahat ng mga elder nakapunta na sila, nung ako nang assign, ang sabi nila, saka Canada, saka ka na. Sa Canada, saka ka na. Amen? Pero ngayon, yung mga inaanak ko sa Japan, preacher na ngayon sa Unipig. Sa iba't ibang continent ng Canada, yung mga preacher na na-train ko sa Singapore, sa Malaysia, nandoon ngayon, sa Canada, sa Amerika, sa London, New Zealand. No? Wow. Ang sarap. Ako ang pangarap ko, lahat ng Pilipino, yumaman. Amen. Tandaan nyo, vision yan. Bago mag-2030, ang mga Pilipino, kayo na ang magkakaroon ng katulong. Believe it. Amen? Kasi wala kayong alam. Huwag kayong magtutok doon sa chismis. I-search ninyo. Ligwasan Mars. Ang Ligwasan Mars, mas malaki pa ang langis kaysa Dubai. Hinuhukay na ngayon. No? Ang ating mga kwan ngayon, open na sa Palawan. Huhukayin na yan. Lahat ng mga kayamanan, deuterium, huhukayin na yan ni Elon Musk. Tagapagmana kayo ng kayamanan at ako ng bansang Pilipinas dahil ikaw ay Pilipino, Pilipina, tagapagmana ng kayamanan ng ating bansa. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Amen? Amen. Amen po ba? No? Sabi nila, si Brother Bel natin nakapag-preach yan eh. No? Alam mo, natuto ako. Kasi ang pinapanood ko lagi yung mga may kabuluhan. Sa Singapore, 3 years ako nanonood ng Discovery Channel. National Geographic Channel. Wala pong doon, puro informative, po yan, ng mga palabas sa telebisyon. No? At hindi ordinaryong mga kanyan, parang BBC World at CNN. Walang chismis doon, walang fake news doon. Amen po ba? Pati yung kayamanan sa Pilipinas na nakabaon, napanood ko yan doon. Yung pinakamalaking deposito ng deuterium sa buong daigdig na roon sa Surigao. No? Kaya nga, interesado ang lahat ng bansa sa Europa, sa Pilipinas. No? Amen? Yung langis sa Palawan, hindi mo kayang ubusin yan. Yung langis sa inuhukay sa offshore sa Malaysia, sa Indonesia, Taiwan, tagas lang yan. Galing sa atin yung mga langis na yan. No? Ganun kayaman ang ating bayan. Amen? Ngayon, kasama po yan sa vision. Kung hindi ka naniniwala sa mga bagay na darating, wala ka. Ang buhay mo gano'n na lang. Total, mamamatay naman ako. Pasarap na ako sa buhay ko. Amen po ba? Amen? Tingnan mo ang mga taong visionary. Nakikita nila ang mga bagay na darating. Amen? Yan. Ang sabi dito, yan. Yan.
Sabi dito, a vision make a plain on tablet, so he may run who read it. For still the vision await it appointed time, it hasten to the end. It will not lie. Yung appointed time, may kanya-kanyang panahon. Ha? Tingnan mo, patay na, tagal na namatay si Nostradamus, yung mga propesiyan niya nangyayari pa rin. Bakit? Nakikita na niya, kahit 1,000 years pa ang darating, nakikita na ng mga visionary yan. Amen po ba? Oh. What is the power of vision? The power of vision, it brings your world into focus and order to choose as a clear, enable you to see everything. No? To see everything. Definitely, your dream will motivate you even in the most routine of activities. Yun pong tinatawag na vision, pinadadaan ng Panginoon sa panaginip ng mga visionary. No? Dream. Di ba si Joseph the Dreamer? Kaya tinawag siyang Joseph the Dreamer eh. Saan pinakita ng Diyos yung vision ng hari na papatayin sila pag hindi nila maipaliwanag yung nakita ng hari, si Haring Nabukadnezar? Sa panaginip ni Joseph. Kaya si Joseph, nung napaliwanag ni Joseph the Dreamer, ginawa siya ng hari na governor ng Egypt. Sipin mo yung singsing ng hari, ipahiram sa iyo. Ito, lahat ng kapangyarihan bibigay ko sa iyo, Joseph. Diba? Ganon din. Ha? Si Lee Kuan Yew ay isang visionary. Bago i-take over ni Lee Kuan Yew, kasi 3 years ako doon eh. Pinag-aralan ko yung history ng Singapore eh. Ano sinabi ni Lee Kuan Yew? Kasi magulo dati, kasi alam mo ba ang Singapore? Tapunan ng mga masasamang tao galing sa iba't ibang lugar. Wala rin hindi rin niya siguro alam ang Australia. Lahat ng masasama galing sa Europa, doon tinatapon sa Australia. Ang Australia ay tapunan ng mga iba't ibang mga luko-luko sa iba't ibang bansa. Pero bakit? Ano ngayon nangyari sa Australia? Ha? Tapunan? Tingnan mo, ang sabi ni Lee Kuan Yew, darating ang panahon. Ang mga Singaporean people ay magkaroon ng one mind, one heart, one goal. Magiging pinakamayaman ang Singapore. Nangyari ngayon. Dahil visionary si Lee Kuan Yew. Tingnan mo naman ang Singapore. Sus, Ginoo ko. Yung produkto natin, mga langis lahat. Anong negosyo ng Singapore? Trading. Bago dumating yung mga produkto sa Pilipinas, dumaan yan sa Singapore trade. Yung may tax na yan, doon. Itong Hong Kong, bakit mayaman? Ang negosyo nito, trading. Amen? Alam mo, pag ang isang leader mayroong vision, kaya ako, sang-ayon ako kay President Marcos, magbabago ang Pilipinas. Kasi sinabi niyang bagong Pilipinas. Inumpisan niya, lahat ng kwan ngayon sa custom, pati sa airport, ay digital na lahat. Wala nang mangungupit. Tingnan mo yung e-travel, sus, kagaan-gaan. Pagdating mo, hindi ka na pila-pila. Ha?
O ngayon nalaman ng mga biyahero yung kagaanan noon. Ay, ambot sa inyo, wala na tayong oras. Bukas na lang. Amen? Amen po ba? Basta, sabihin mo sa iyong katabi, ikaw, i-pray mo sa Panginoon Pray mo sa Panginoon. na magkaroon ka rin ng vision. Karoon ka ng vision. Wag lang ambisyon. Oh. Paggabi, lumabas ka sa bintana, titignan mo yung buong, halimbawa sa Masbate ka, ano kaya ang magandang negosyo sa karagatan ng Masbate? Oh. Pag uwi mo, may plano ka na. Amen po ba? Amen. Pero pag uwi mo, ang mga kaibigan ko naghintay doon, nakaw, ubus na naman itong aking dalang pera. Wag ka na. Wala talaga mangyari sa buhay mo. Magsitayo na tayo. Woo! Sabi mo sa katabi mo, yayaman ako. Yaman ako. Iyan ang nakikita ko ngayon. Yan ang nakikita ko ngayon. Kasi bukas, part 3, doon natin, sa ako naman ako sa Ikong, no? 3 araw lang yun eh. Panoorin niyo yung mga video natin, yung Lunes, Martes, yung Power of a Pure Heart, Power of a New Life, 3 araw yun. Ito, Power of Vision. Bukas, Power of Vision pa rin, pero iba namang anggulo yun, no? Tapos ang kamot, no? Itapat mo nga yung kamot mo, ay kamay mo sa iyong mukha. Sabihin, ay salamat sa Diyos. Ay, salamat. Salamat sa Diyos. Dapat ako ang ipinako sa krus. Pero inako ni Jesus. At siya nagpapako sa krus. Dahil mahal na mahal mo ako, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Jesus, Ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig sa akin. Mula ngayon at kailanman, pupurihin, sasambahin kita. Wala
Panginoon, sa oras na ito, ang pinakamahalaga po sa amin na makilala ka ng lubos sa aming buhay at ang mga bagay na hindi namin nakikita, ipakita mo sa amin, Panginoon. Ang mga bagay na hindi namin alam, ipaalam mo sa amin, Panginoon. Tulad ng sinabi ng Jeremiah 33 verse 3, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita. At ipaliliwanag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo pa naunawaan. Kapatid, mahal ka ni Lord, mahal niya tayo. Gusto ng Panginoon makita natin ang mga bagay na nakita ng Panginoon. Ang plano ng Diyos, ikaw at ako ay makasama niya sa kanyang kaharian pagdating ng panahon. At ang ultimate plan of God is our salvation. Maligtas ang ating mga kaluluwa. Ang mga material blessing, yan ay icing lamang sa ating buhay. Kaya Panginoon, sa oras na ito, naway itanim mo ng mabuti sa puso ng aking mga kapatid ang iyong mga salita na katulad ng isang binhi. Ito'y tumubo, lumago at magbunga sa aming buhay sa araw-araw. Lord, bigyan mo kami ng pangitain, vision, at kayo na po ang bahala sa kanila, Panginoon. Kaya aking samot dalangin, sa makapangyarihang pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo, lahat ay magsabi ng Amen! Amen! Okay, pagpalain ni Lord ang inyong mga prayer requests, ang inyong yung mga wallet nyo, i-pray nyo lagi. Huwag nyo lagyan ang mga wallet, lalagyan ng pera. Huwag nyo lagyan ng resibo ng utang para hindi kayo malasin. Amen po ba? Amen? Oh, God bless sa inyong lahat. Pagpalain kayo ni Yahweh El Shaddai. God bless you, Lord. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Mga kapatid, ating pong dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siya naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan niya makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog kang tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos ang tanging kong pinagkatiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang balabay na pakpak, sa kalinga niya natitiyak na ikaw ay ligtas. Iingatan niya ipasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin, bigla ang sa pagsapit ng araw. Ni sa ano pa man darating na salot, pagkagat ng dilim,
Di ka matatakot at tiyak mo, di ka mahal. Ikaw ay magmamasid sa panood ng iyong mga masdan. Iyong masasama ay makikita mong pinarusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang. At ang pinili mo, kataas-taasan. Di mo aabuti na ikay pahamak at walang daratan. Kahit anong uring paghihirap sa iyong samahan. Sisuguin niya maraming anghel na sila susubayway. Kahit saan dako ikay maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka silang magtataas, na hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit sa dako na ikay paroon na asa sa musik. Di ka maano sa mga serbiyente liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, akin niligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino man tao ako'y kikinalin. Pag sila'y tumawag, lagi handa kong sila'y pakinggan. Akin sasamahan kung may hila-hila sa saklolohan. Akin niligtas ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko, gagantipalaan na mahabang buhay, at natitiyak na ang tatamoy nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang sala. Ngunit sa sandali ang bayan na ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang salita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all. We see you next Friday and see you tomorrow sa Saicon Secretary Church.